Masakit na sa bulsa ang presyo ng petrolyo ngayon sa Metro Manila at posibleng umabot pa yan ng mahigit 80 pesos dahil sa gyera sa Middle East. Sa gitna niyan, inanunsyo ng gobyerno ang pansamantalang 4-day workweek sa ehekutibo at nagbabala sa mga magsasamantala sa presyo at mag-iimbak ng petrolyo. Narito ang report. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Sa bibig mismo ng Pangulo nang galing na posible sa susunod na linggo ang nakalululang pag-arangkada ng presyo ng petrolyo. Ang tansya kasi ng Department of Energy, maaaring pumalo sa mahigit 80 pesos kada litro ang diesel. At kung magpapatuloy ang krisis sa Middle East, huwag daw magulat kung sumipa pa yan sa 90 pesos per liter. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot to tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayoko mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Dahil dyan, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na magtipid sa gasto sa petrolyo at konsumo ng kuryente. Binawasan rin niya ng isang araw ang pasok sa trabaho ng ilang ahensya sa executive branch. Simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day workweek sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Sa Iloilo City, nakatakdang maglabas ang LGU ng tig 1,500 pesos na fuel subsidy sa mga jeepney driver. Ang paglalabas ng ayuda sa mga tsuper, pati sa mga magsasaka at mangingisda, pati balak na libreng sakay sa mga electric na love bus, kabilang daw sa mga hakbang ng gobyerno para ibsan ang epekto ng mahal na petrolyo. Pinakikiusapan din ng DOE ang mga oil company na utay-utayin ang dagdag singil. Kung mag-implement ng staggered, hindi masyado abot kaagad. Pero kung one-time bagsakan, pwede yung umabot na po. Pero ngayon pa lang, umaaray na ang ilang tsuper. Dati, nagkakarga ka lang ng mga 1,000, ngayon 1,200, mga 200 siguro no, wala. Wala na akong magagawa dyan eh. Pero mabigat masyado. Magtataas pa. Baka titigil na ako sa pagdadrive. Alit yun ka tama, sir. Kaya ang gatong, grabe pagsaka, sakit-sakit na sa amon, sir eh. Okay nga bulig eh, iti ka mahal ng krudo, iti kinanlanong kita man namon nga kwan eh. Kawan mo ano ayudad. Sa ilang gasolinahan sa Tarlac, pila-pila ang mga sasakyan at tricycle para magpa-full tank. Habang sa ilang gas station sa Cabanatuan, Nueva Ecija, hanggang 300 liters muna ang pwedeng bilhin krudo ng kada customer kada araw para maiwasan ng hoarding. Huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Sabi ng Department of Energy, hindi nito kukonsintihin ang mga ulat ng pag-hoard at pananamantala sa presyuhan na may tuturing na price manipulation. Ang mga lalabag dito ay maaaring magmulta at makulong. That's illegal and that's immoral. Illegal, kaya that profiteering na siya, you're violating immoral, kaya ito pangunya, di ka bala sa perwisyo sa iban. Babala rin ng DOE at Bureau of Fire Protection, bawal at iligal ang pag-iimbak ng gasolina sa mga drum para makatipid. May pagkakataon po na pag nagkaroon ng leak ang inyong storage na pinaglalagyan po ng ating mga gasolina at ito po ay nagkaroon ng spark or nagkaroon ng konting ng spark na makakapagdulot para mag-apoy siya, mabilis po itong kakalat sa ating kabahayan at mabilis pong masusunog ang ating bahay. Ang imbak na langis ng Pilipinas tatagal pa raw ng hanggang April 15. Sa susunod na linggo, makikipagpulong daw uli ang DOE sa oil companies para pag-usapan kung paano madaragdagan ng supply ng langis sa bansa. Pinapabili na rin ni Secretary ang PNOC ng inventory standby reserve, up to 1 million barrels of reserve. So, lahat ina-access natin yung anticipation. Pinag-aaralan din ang posibleng pagrasyon ng langis sa mga mamimili. Isa sa mga tinitingnang hakbang para mapababa ang presyo ng petrolyo ang pag-ali sa excise tax mula sa inaangkat na krudo. May mga panukala na rin sa Kongreso para riyan. Pangamba ni Senator Win Gatchalian, 160 billion pesos ang mawawala sa kaban ng bayan kung tatanggalin ang buwis.
yung mga collection agencies natin like BIR at BOC, hindi nila na-hit yung target nila. So kung ang excise tax ay tatanggalin, 150 billion yun, malaki rin ang mawawala sa kaban ng bayan. Kailangan daw itong balansihin dahil mahigit 1 trillion pesos ang deficit o kulang sa budget ng gobyerno. Pag tinanggal yung fuel VAT, lalong lalawak yung ating budget deficit na magpapataas sa probability na hihiram na naman ng ating gobyerno para mapunan yung mga iba pa nating gastusin. Kung ang mga kinukolekta ng pamahalaan ay napupunta lang sa mga kurakot at napupunta lang doon sa mga gastusin na hindi naman essential at mangungutang pa naman, siguro ang mas mabuting pigilan ng pamahalaan ay yung paggastos mismo ng pamahalaan at bawas-bawasan na rin yung pangungutang. Para sa grupong Bagong Alyansa Makabayan, napapanahon ng ibasura ang Oil Deregulation Act of 1998 dahil napapasa raw agad ng mga oil companies sa mga consumer ang pagmahal ng krudo sa world market.